Afternoon po. Oy, good morning pa rin mga kababayan. Ma'am sir, this is Jao, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Boynox, Lechon, sa may Luzon Avenue, Bedrock Building, Luzon Avenue po yan, Matandang Balara, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Hubset Street, corner ng Freedom Street, sa may Veterans Village, sa Pasong Tamo, Tandang Sura, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger na ang layo. Kaya naman, sakasakali naman po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Grabe. So ayan, sa mga manatiling nakaplay lang yan at tayo ay makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Grabe yung ano sa atin to, 2.5 kilometers tapos 74 pesos lang. Wala bang ano doon? Ay nako. Talo. Talo. Ganyan talaga. Hanap buhay ganitong uri ng hanap buhay natin. Serbisyo publiko na rin po yan. Okay, so yan at magbabalik po tayo. Ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kapag nakita nyo na medyo malambot na siya, okay na po yun. Tapos ilalagay po natin sa ice pan para hindi po siya ma-overcook. Para tumigil yung cooking process niya. Ayan. Yes, ma'am. Ang ginagawa ko, Jay, nilalagyan ko ng konting asin yung tubig para may lasa yung bahon. Yes po, ma'am. Isa po sa mga ano dapat A fundraising concert featuring The Remedies. yes, ma'am. Tinapractice po namin na nagkakani, lalo na yung mga bata dahil siyempre, kasama po sa culture na magkanin. Pero yung kanin po dito medyo mahal. Ay, mahal ang bigas. Medyo mahal po yung bigas. Saan ka mo sa Canada, Jay? Ontario po. Ontario. Ay, Executive Session. yan. Naku, pagka dito, hindi na kailangan ng garnish pa, Kuya Jay. Maraming salamat. Ang sarap-sarap naman ang ulam nyo ngayong gabi. Daan sa Ayaw, ma'am. Ay, bakit ka nga ba nandyan sa Canada? Kasi po yung wife ko, nag-culinary po siya dito sa Canada. So nagkaroon siya sa culinary. And then ako po, nagkaroon akong open work permit. Bali kasama ko yung buong family dito, pati na yung nanay ko, tatay ko, Wow! kapatid ko. Wow! Kaya pala ang dami yung ulam. Good morning, Pilipinas! Nagpabalik po ang inyong programa yung Credit Schedule. Location na po namin, hahataw na po kami yun. Kaya wag po kayong bibitiw. Meron lang pong party rito. Yung sinasabi, may dito. Sir Colonel Pitt Martínez, farmer from Cagayan. Sabi niya, may sindikato sa dito. May pinadala sa atin May sindikato ba? matagal na yan. Nagpadala sa atin ng report si Vince Dixon. Oo. Summary of effects ng earthquake Oo. sa Davao Oriental. Yun. Ayun, oo, ang dami na. Ang 66,000 families affected. Oo. Totally damaged houses, 107. Partially damaged houses, 979. 17,000 families, 7,322 families. Dami. At
individuals, 48,000 individuals po. Wow. So, tapos ang namatay, tatlo. Davao Oriental po. Wow. At ang saktan, 339. So far, ito yung findings ng DPWH. Oh, mayroon nagano nga si si Governor Nelson Berhirang ng tulong. Meron siyang command center mismo dun sa dalawa, isa sa Manay at saka isa dun sa Mati. Kasi yung Manay yun yung center eh. Oh, Manay yung center. Manay yung center. Ano yan eh, yung mga aftershock eh. May Yes. magkaroon siya ng aftershocks. Hindi, ang importante ngayon siguro, assessment, damage assessment. Oh, postmortem. Postmortem, Yes, lahat yes. ng mga infrastructure, malaman kung lalo yung pagbabalik agad ng unang basic services. Ang tindi ng ang tindi na effect ha. So, Davao Oriental, after that in the evening, Davao City naman. Ang nagka 6.9. Ang 6.9, Davao City naman. Oh. 6.8 oh. Tapos, At 7:12 in the morning. In the evening. in the evening. Tapos umabot hanggang Cagayan-de-Oro. Hindi, pero ano yan, ang pinakamalakas talaga, Davao Oriental. Davao Oriental sa Maray. Tapos ano, 7.4. pala, kumbaga hindi Sa- aftershock. Separate talaga. City of Davao, Intercity 4. Wow. 4. Separate. Kaya sabi ko nga, wag po natin mamaliitin yung ating ginagawa ng earthquake. Pagkat napaka-importante po nun, yun lagi po tayo nag-exercise kung anong gagawin natin, kung mayroong earthquake, o may ibang kalamidad. Alam mo, Ang sabi ni ni Secretary Renato Solito, Oo. it's called the Doppler. Doublet. Doppler, earthquakes from the same area with magnitude close to each other. While aftershocks are more than 1 magnitude unit lower than the main shock. Oo. So 6.8 nanggaling sa 7.5, diba? Yeah. 7.4. Pero hindi konektado yung dalawa, no? Doublet. Doppler, hindi. Same ano yun. Parang pareho Sa- sa area. Wala eh. Pareho. Doon din, no? Parang parehong concept. Yung kasi yan, yung magnitude, yan yung energy release. Yes. Pero yung intensity is how you felt it. Kaya, ang Sabi importante na ba yun? ang postmortem na isang Doktor nito. ang isang postmortem na nag-uusapan dito, yung pagkakaroon ng command center. Hindi, sabi ko nga ang NMDA, may Nagkagulo eh. plano, 2020 pa, baka tagalan nyo na update. Hindi, kagaya niyan yan sa Cebu. Oo. Nagkagulo sila. Oo. Kasi yung command, hindi nila malaman kung saan kanino pupunta, anong gagawin, etc. Nagkaroon lang ng konting nung si Mayor Martinez diyan sa Bugo, naayos niya yung kanya. Pero doon sa probinsya, kay Governor Baricuato, naghihintayan sila. Oo. Oo. Hindi, pero supposed to be ready na dapat yun Hindi eh. nga, yan nga sinasabi kong postmortem. Oo. Dapat tignan natin ulit yung mga preparations. Oo. 1, 2, 3, 4. Nabanggit na lang ni Ombudsman si Secretary Dizon. Baka maganda rin na magkaroon ng inventaryo ng mga critical infrastructure. Lahat yun. At any given time, yung mga Ano mo nangyari kasi dyan, kung Secretary Paco, nagtulong kami, nawala yung budget na maintenance Maintenance ng ng mga tulay. tsaka ng mga roads. infra. Hindi kasama sa ating Oo, budget. oo. Hindi. Nawala. Hindi nawala na ipailalim. Meron eh. Oo. Alam ko na merong contractor ng mga road na Oo. maintenance at kilala ni Pao yun. Ayun. Mamaya sasabihin ko kung sino yan. Ayan. Tiruin mo, ghost na may maintenance pa. Hindi lang. Maintenance talaga titignan nila kung ano nangyari, roads and bridges. Ano yan, ang Maharlika So Highway. kasama dito yung mga retrofit. Iba pa yan, retrofit. Yung retrofit, Mabigat din. Mabigat yan. Ito na mabigat na mabigat yan. Yung retrofit, mabigat. Ito contractor. Dahil lalo na yung tulay Kasi yung tulay, hindi mo basta-basta mamomonitor. Iba yun. Yung mga niretrofit na Casual lang, retrofit na. Ayun. Casual lang. Ha? Dalawang retrofit pa. Tapos tumba. Yung retrofit, lalagyan lang ng konting bakal at ano Hindi, yan. pinta. Uy, may elevator na DOJ. Ha? On my last day as DOJ, Oo. kumandar na yung elevator ng Ito Finally. yung sa bagong Pero building. talaga ano to, parang pang-handicap talaga. Oo. Yun Saka pang senior. Yun yung sa tabi, no? Oo. Sa building. Hindi. Ito, Tabi, tabi. kanan. Meron na. Mabagal yung shock kasi talaga shock pang ano doon talaga. Kanya pang Nagko-complain na tayo. parang PWD elevator na. Compliance na Awa ng Diyos, awa ng Diyos. Oo. Ito lang, bati lang tayo sa mga nakikinig ng Monitor. Salamat po sa inyong pag-monitor sa amin dito sa Facebook. Si Glenn Catuga. Sabi niya, congrats, Ombudsman Revilla. GI, Turbo Brother. Yan, dito tayo.
po. So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyong. So, paalam po muna pansamantala sa This is John pa rin, The Filipino Channel, ang inyong pong God. Paalam po.